We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hanggan at yakapin. Du-du-du-du-du, hanggang sa pagtanda natin. Hi there mga puso, good morning, good morning, good morning. Bugtaw na, you're watching GMA Regional TV, Early Edition. Adlaw naman kita sa Biyernes, September 29, 2023. Fun Friday naman kita sa buong mga kapuso. Hindi na magbiya, kaya may dugang pangkalingawan niya dalang aton mga bisita this morning. Hi, John! Hello Adrian, mga kapuso, subong hibalunta ng mga nagapaunang nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Ako naman si Adrian Prietos, live na live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Subong nga Biyernes, dala sa gyapon namo naman dalaga nga mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matters. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog ng Western Visayas. Dato nagapanguna nga balita mga puso, madali na lang mag-abot ang 100 milyones pesos nga pondo nga ginpain sa DPWH Central Office para sa rectification sang kontrobersyal nga ungka flyover. Mga puso, inigipahayag ni DPWH 6 OIC Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel sa iya pagpakigsapol sa mga miyembro sang Iloilo City Council kahapon. Ini ang paggagamiton sa rectification sa Piers 4, 5, kag 6. Sa tiyon kuno nga masugura na liwat ang pagpakayo sini Areho ha, liwat naman nga pag-siraduhan ang flyover. Liwat man nga nagpasalig si Oropel sa publiko nga hilway sa katalagman ang flyover, rason nga ginbuksan na ini sa mga light vehicles. Naglikaw man si Oropel sa pagtumod kung sino giman bala ang may salabton sa depektibo nga proyekto. Just looking forward on the activity for the Ongka flyover, pero hindi natakabaligid kung sinugid. Kaya number one, wala man ko ideya kung sinugid ang nag-implement. Sinugid ang dapat naton sokton, kaya wala kita ideya kung sino na sila. TRD, ano ang hambalon mo na sa public? They want accountability sa natabo. Hindi man ako siguro in the authority to tell kung sino ang may sala. Ginpapanaugan sang Sandigan Bayan sang 90-day preventive suspension si Antique Governor Rodora Cadiao. May kaantanan sa ginaligar paglapas ini sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa resolusyon nga napetsahan Setyembre 21, 2023, nakasaad ang mando nga preventive suspension batok sa gobernador. Ang suspension ang may kaantangan sa kaso nga gipasaka sang anay department head sa General Services Office nga si Antonio de la Vega bangod sa ginapahayag pag-hold sang gobernador sang iya sweldo, representation and travel allowance o kontrata kag iban pagid nga mga benepisyo nga naglabot sa masobra 1.6 million pesos. Gitingan man sang news team nga makuhaan sang pahayag si Cadiao apang wala ini nagasabat sa text o kung tawag sang news team samtang sa iya official Facebook page. Nagpasali si Cadiao nga hindi manginupang ang suspensyon sa iya serbisyo sa mga Antikenyo. Nagapati man ang gobernador nga politika ang ara sa likod sini. Onse ka mga empleyado sa Iloilo City Government pagapilian para sa 7 ka mga pwesto sa Board of Directors ng Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative. Apang pila ka mga miyembro sang co-op, wala na kuno sang salig sa kooperatiba. Yaring balita ang atong gintukan. Sa tinutuyong aliwat mabangon ng Iloilo City Government Multipurpose Cooperative halin sa kaperdihan tugas ang mga maanomaliya nga pagpadalagan sang pila ka mga opisyales sang kooperatiba nakasugtan sa General Assembly kapon nga magpatigayon nila sa eleksyon sa mga bag-o nga Board of Directors. 11 tanan ang gin-nominate nga pagabutuhan sa Oktubre 18. Election is through ballot. Ma-declare kita
after the counting, yung top 7, they become the officers of the BOD. And the BOD shall elect among themselves kung sino maging chairman of the board, sino ang president, sino ang maging director. Then with that, may mandate na sila sa General Assembly, they can create the committees that we suggested. Apisan nga dismayado sa natabo suno kay alias Maria may nabilin pa kuno ini nga salig sa karon sa estado sang kooperatiba. Well, subong kay mapili pa man lang kami sa mga bagong officials. Well, gina-try ginamon nga mabalik amon salig. That's why mapili gid kami sa mga masalaligan nga mga officials ibutang namon dira. Apang si alias Magda bisan pa kuno nga mag-elect sang bagong mga opisyales ang kooperatiba, dayonon gid kuno sini ang pagwa na lang sa kuop. So in my part, so nadula nagid ang trust ko sa co-op naton. Tapos kung may bag-o man niya nga ma-elect ng mga board, let it be. Para sa amon as sa akon mga upod, gusto lang namon nga mabalik ang amon nga mga capital share. Dugang pa ni Attorney Areño, pila sa mga anay miyembro sa Board of Directors nga may mga minilyon pa nga utang ang nag-amat-amat naman kuno bayad. May nagbayad na sang 400,000 pesos kag 1.2 million pesos apang may yara gid kuno nga tuman kagamay ang ginabayad. Nakalabot naman sa Igtulopangod sang City Legal Office nga may mga anay miyembro sa Board of Directors nga may mga utang pa sa kooperatiba nga nagatuyo magpadulong sa luwasang pungsod apang handa na kuno diri ang city government. May mga whole departure order kita nga pangayoon sa fiscal once na-file ng kaso. Samtang santo naman sa ginpagwa nga Executive Order 129 ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, gindeklara sini nga persona non grata si Cooperative Development Authority 6 Director Nora Patron. Santo sa EO, sa baylong padalman na kapirdihan sang kuop bangod sa mga maanomaliya nga loan transactions sang ICGEMPC, ginbaliwala kuno ini sang CDA kag nag-issue pa sang Certificate of Compliance. Halin pa kuno sang Hunyo sang ginpatawag sang City Government si Patron, apang wala gid ini magtambong. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Magdiki ka mo magpainto, liwat. Mga puso, madamo nga mga maunguma sa probinsya sa Negros Occidental ang nagaproblema sa kulang sang grain drying facilities. Ini ang gipabutyag sang branch manager sang NFA sa Negros Occidental nga si Glenda Paz. Ininggangot sa ginapatigayon sang NFA nga pagpamakal sang humay kung sa diin ang dry palay nagabili sang 23 pesos ang kilo. Ang wet palay ang nagabili naman sang 18 pesos per kilo. Target sang NFA nga makabakal sang 106,000 kasako sang humay subong nga tuig. Negros Occidental Branch Office, nakastart naman kami implement for this month of September, 10,000 bags. Dinako sang tagdumalahan sang isa ka bar nga may ara sila sang lapses o kung kakulang sa seguridad butang nga wala matap na ang natabo nga gamo sa tunga sang pila ka mga kalalakihan nga nangin viral ang video. Ini ang naisayran sa gipatigayon nga pagsinapol sa tunga sang Iloilo City Government, Mandurriao PNP kag tagdumalahan sang nasambit nga bar. Madumduman nga suno sa investigasyon sang kapulisan, una nga may natabo nga hindi paghangpanay sa magtimbang nga grupo sa sulod mismo sang establishmento. Gani agod wala na sang may mahalitan pa ginpagwa na lang sang security guards ang mga natungdan. Magapatigayon man sang investigasyon ang City Task Force on Morals and Values Formation sa posible sa labton sang establishmento. Kinahanglan gid nato ni comply kung ano ang mga pulisiya nga ginapa-implement isang aton nga city government. Considering nga ang mga pulisiya nga na makabulig sa aton sa pag-maintain sang kalinong kagkatawhay. Wow, di pa saot-saot pa ha. Makapuso desidido ang tagdumalahan sa isa ka pasalubong center sa Bacod City nga magpasakas ang kaso. Batok sa duha ka mga kawatan nga nagbiktima sa ilang shop. Base sa CCTV footage ng kuha sa sulod shop, makita ang pagpakuno-kuno sa mga lalaki nga mga manugbakal. Pinakaminutos lang nagligad, pasimple ang mga ini nga nagkuha sa mga baligya. Sa magpati nga wala sang may nakakita, nagsaot pa ang isa kakawatan with winning moves bangod may nataban. Pero sa ang tinalikdan pa nga weekend, nakita ng duha nga nagalibot-libot sa balaligyan. Kagangay nga nagapanikatika kung anong pwede nila mataban. Ginkumpirma sa management sa GMA Regional TV nga may identity na sila sang duha nga ginapasunig gabunan ng Kawatan Central Market kag downtown Bacolod. Ang isang ginapatihan taga Barangay 14.
Ito mga kabatan, kisa kabantay mga kisa kisa tayo mga hindi makakita ng mga kabatan. Gano damo, bra bla. Mga kapuso, posible may magalagas pa nga bagyo atis matapos ang Setyembre. Ina kung basehan ang wind forecast ng Metro Weather. Inyo makita ang pabilog nga hangin nga nagalibot sa nasidlangan sang aton pungsod, ini ang potensyal nga bagyo o kung low pressure area nga amat-amat na nga nagabaskog samtang yara sa Philippine Sea. Ang bagyo ang ginpangalanan nga si Bagyo Jenny. Subong nga weekend, ina ang posible mabatsyagan gani magtutok gid sa weather update. Sa karon yara pa sagwa sang Philippine Area of Responsibility ang amo nga LPA. 1,710 kilometers sa sidlangan sang Central Luzon. Sa sulod sa nga 24 tubtob 48 oras posible nga yara na sa PAR suno sa pag-asa. Sa karon nagadulot na sang ulan ang trough o kon extension sa amo nga LPA sa nasidlangan sang Visayas kag Mindanao. Nagaluntad naman ang hangin habagat sa nakatungdan sang Southern Luzon kag Visayas. Subong agalauman ang pag-ulan sa pila ka bahin sa Western Visayas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magapadayon ini kag manginlapnagon karon sa hapon. Posible ang mabaskog nga pag-ulan sa pila ka lugar, gani mga mangin alerto sa pagbaha o kun landslide. Gindugukan si Ruru Madrid sa Quiapo sa shoot sang pila ka eksena sang Black Rider. Happy kunong aktor na sa taping pa lang makitaan nga mag-init ng pagbaton sa fans sa upcoming full action series nga Black Rider. Makitan man nga madamo sang fans nga nagsugata sa ila ug nag-selfie pa. Reliable and brilliant actor, ini ang pagdiragway ni Bea Alonzo sa co-star nga si Dennis Trillo sa Love Before Sunrise. Suno sa aktres, wala siya kuno nabudlayan sa pag-adjust sa pila ka mga eksena o purong aktor. Unang semana pa lang katabo na sang kilig and exciting ang mga eksena sa serye, gani pa dahil ni nga bantayan mga kapuso 8:50 p.m. sa GMA Telebabad pagkatapos ng maging sino ka man. Samtang yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss sa maging sino ka man. Si Betty plano nga maging close kay Dino. Ano ba lang maging reaksyon ni Carding? Si Carding kag Dino magasambuwa karon sa gabi sa basketball. Sino ay Han ang mangibabaw? Ina kagiban pa ang maaksyon kakilig ang mga eksena ang bantayan sa maging sino ka man sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Sa tining mga tinion, makaupod ta ang kinaadman koral sa nga John B. Lacson Foundation Maritime University, Molo Campus. Good morning, ma'ams kag sirs, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Pwede naton makilalaan ang each member sa aton koral, starting from you, Miss. Maayong aga, ako gali si Jelan Langusta, soprano. Ako si Elijah Duyak, bass. Ako si Elizabeth Palmos, soprano. Ako si Novi Burgos, tenor. Ako si Carlos Bagunok, tenor. Ako si Natalie Gracianok, alto. Okay. Sir Roque, para may idea lang aton mga kapuso, no? Ano bala ang bentaha o kunang benefits kung ang isa ka estudyante miyembro sang choir? Kaga magluwas sa mga training sa musika, ano pagid ang dako nga bulig sini sa ilang pag-eskwela? Good morning, Sir John. By the way, I am Rocky Magsipok, choir conductor and director sang Kinaadman Choral of John B. Lacson Foundation Maritime University. Ang benepisyo sa mga kabataan naton is gahatag kami sang full scholarship para sa ila. Aside sa mga full scholarship, may arapay kami nga mga ma-develop pag ilang skills nila through music. So, amo na ang kanami lang kung magmiyembro ka sang choir, kay damo-damo ang mga pribilehiyo makuha mo sa amon. Wow, aside dili sa music, damo pagid sang benefits no makuha ang mga students. I'm sure ang aton subong mga kapuso excited na gid nga babatian ang aton bisita subong aga gani. Hindi na naton pagpadugayon pa mga kapuso, pamatian tanang ambahan nga halad sa aton sa Kinaadman Koral. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can fill me
Oh, only you can make all this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only. Only can make all this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Blastar na mga kapuso, kay ang gwapuhon nga si Dr. Lyndon Javier sa abot kamay na pangarap ang bisita ta sa bunga-aga. Mga kapuso, kada hapon tani siya malantaw sa abot kamay na pangarap. We're glad nga ginbisita niya kita dire sa City of Love. Ari na mga kapuso, Ken Chan. Sir, good morning and welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning at sa lahat po ng nanonood ng mga kapuso natin sa GMA Regional TV Early Edition. Hello po sa inyong lahat. Being Doc Lyndon, ano yung laging sinasabi mo sa sarili mo na it's hard but worth it? Ano yung ibig sabihin natin doon? It's hard but worth it because the first time, this is my first time to do a role of a doctor. So, mahirap para sa akin because I have to learn their jargons. Yung mga terms na ginagamit ng mga doctors, mahirap siya, hindi siya madali. Nakakabulol. But thankful kami because meron kami mga kasamang mga doctors talaga, mga neurosurgeon talaga sa set ng abot kamay. So, sila yung nag-guide sa amin kung tama ba yung pronunciation namin, kung tama ba yung kilos namin or yung mga ginagawa namin procedures sa mga pasyente namin. Yung emotions, yung iniisip namin bilang isang aktor, but also this technical side of being a doctor, kailangan namin pag-aralan din. So, pwede na bang magpa-check up sa'yo? Pwede naman. No, but yes, mahirap siya but worth it because maraming mga taong na-appreciate yung ginagawa namin. Kapag pinag-uusapan na yung pag-pursue mo, yung love team ninyo ni Doc Annalyn, ano ba sa tingin mo yung qualities mo na wala dun sa ibang mga karibal mo sa puso niya? For me, I think si Doc Lyndon ay misteryoso. Si Doc Lyndon ay maginoo pero medyo ayaw kayo tuloy. Di ko alam. Maginoo siya, pero medyo may pagkasuplado. And simpatiko. And I think yun yung isa sa mga unique characteristics ni Doc Lyndon. Kung bakit na-appreciate siya ng mga kapuso viewers natin. Kakaiba yung role niya. Ano ba yung song ng buhay mo ngayon? At syempre, konting sample din para sa mga kapuso natin. Ano ang song ng buhay ko ngayon? For me, isa sa mga natutunan ko kasi ngayon sa buhay ko na kahit na anong stress, anxiety, kasi maraming nagkakaroon ng stress at anxiety, sa kabila at the end of the day, isa lang ang kakapitan mo, pamilya mo at ang Panginoon. So, yun yung nararanasan ko ngayon. So, I think the perfect song would be, basta tayo'y magkasama,
Laging mayroong umagang kay ganda. Pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Oh, haharapin natin. Wow, very inspirational para. Tama si ba yung Doc lyrics? Lindon. Baka mali. Tama naman. So ngayon, ano pa yung mga dapat naming abangan kay Ken? At saka imbitahan mo na rin yung mga kapuso natin to keep on supporting and watching Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat po. Isang taon na ang Abot Kamay na Pangarap. At dahil po sa mga kapuso viewers natin, kung bakit patagal ng patagal ang buhay ng Abot Kamay na Pangarap sa GMA7. Kaya maraming salamat po in behalf of all the cast and the production of Abot Kamay. Maraming salamat po. And abangan nyo rin po, syempre, ang All Out Sundays. Nandyan din po tayo. At marami tayong mga kapuso stars na nagsasama-sama tuwing linggo. And yun, sana po lagi niyong panoorin ang Abot Kamay na Pangarap after po yan ng Itbulaga sa GMA Afternoon Prime. Okay, maraming salamat, Ken. At makakasiguro ka na yung mga kapuso mo dito sa Western Visayas nandyan lang sa'yo to support you sa anumang role na gampanan mo dito sa Kapuso Network. Maraming salamat po. Thank you so much. Kapuso sa dugang kabalita, matapos ginpaandaman ni Bacolod City Police Director Colonel Noel Alinio ang lalaki nga ginatudlo ng hurika sa isa ka minor nga nakaiping sini sa jeep sang Takuning. Kahapon, nagpadulong lalaki sa Police Station 1 para klarohon ang iyang ngalan. Wala na. Ginpahanugutan ng katapos ng media nga makuha ni isang video ukol na ragway. Apang base sa pagpakikisori sa isang pulisan, iyak kuno ginapanginwala ang akusasyon sang 15 anyos nga dalagita. Nagpaiway ng pamilya sang biktima nga magpa-interview sa amtag na proseso sang WCPD sa BCPO kag Police Station 1 ang ilang kaso nga mahimo mahulog sa acts of lasciviousness. Kag paglapas sa RA 7610 ukon ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination Act of the Philippines. Eksklusibo nga nakuhaan sa GMA Regional TV ang pagpanaog sa lalaki sa among estasyon. Apang sa gitinguhan sa news team nga makuha ni isang bahin, wala ini nagasaba. Sir, you're denying the allegations lang, sir? Ma'am, wala kita, ma'am. Wala kita gamay nga comment, ma'am. Wala. Oh. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Grade 8 student sa Potota nag-viral matapos naglisensya nga mag-absent agad makatrabaho para sa Iloy nga nagamasakit. Ining gitutukan ni Tess Ordales. Matutom kag mapisan. Ini ang paglaragway sang manunudlo sang Palanggia National High School nga si Ma'am Nelly Chiquito kay Yuan nga iya estudyante nga nag-viral matapos nagsulat sang excuse letter para kay Ma'am nga nagalisensya nga hindi ni kuno makaeskwela bangod kinahanglan magtrabaho. Sa Potota na nagatiniri si Yuan malayo siya pamilya sa Iloilo City agud makapadayon sa pag-eskwela sa bulig sang iya amo nga may poultry farm. Naintindihan ni Ma'am Nelly ang sitwasyon ni Yuan rason nga sa masami kuno ini gin-excuse agud kinahanglan nga magtrabaho. Ginpost si niyang excuse letter sa social media agud maghatag sang inspirasyon sa mga estudyante. Nalipay ini nga naging palaagyan ng post agud mabuligan man si Yuan. Ang mga tao ni balaan ko naghatag na sila bulig kay hindi lang tungod nga naluoy sila kay siguro nakarelate man sila sa ilang kabuhi nga sang una amo man ni sila. Suno naman kay Yuan, naluoy gid siya sa sitwasyon sa Iloy rason nga naglisensya ini nga mag-absent sang tinalikdan nga Setyembre 26. Pinot yang dugan kag sakit yang likod. Gaigda na lang sa kuno nga gaigda. Kaya naglisensya ko kay ma'am nga ma-excuse ko para makapuli sa Iloilo. Madamo pa sang handom si Yuan para sa pamilya. Lakip na diri ang mangini sa kasoldado agud makabulig sa mga nagkakinahanglan. Rason nga matuon gid ni kuno sang maayo bisan ano kapigado. Sila maganay magdinungol tanay sigilan sila gyapon sa pila kay ara naman tanan sila maging grateful ta na, thankful ta na kay may mga tao nga willing magbulig ka na so waay itrason nga hindi na doon matapos ang ana nga pag-eskwela. Humalin sa naging viral ang post, madamo na nga may bulawanon nga tagipusoon ang nagpalabot sang bulig para kay Yuan.
Bes Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition. Nabalaan mo na bala kapuso ang bago lang renovate nga Arroyo Fountain sa tubang sangka sa Real de Iloilo ang ginatawag man nga Kilometer Zero. Ini bago daw fountain ang ginasuguran sang takos sa distansya sa nakarailay nga direksyon sa Isla sang Panay. Yes, mga kapuso, ang Arroyo Fountain ang ginpangalan kay Jose Maria Arroyo nga naging palaagyan para matukod ang Iloilo Metropolitan Waterworks. Ara mga kapuso, nabalaan mo na. Mga puso, 87 days ago, Pasko na madamog yung salamat sa pagtutok sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami Lunes o Biyernes. May minyo malatong atong nga episode sa www.gmaregionaltv.com kung mag-subscribe sa atong official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Ako naman si Aiden Prietos, bugos sa puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masang kanya pagserbisyo sa pungsod. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Du-du-du-du-du-du, ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Du-du-du-du-du-du, ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hanggan at yakapin. Du-du-du-du-du-du, hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Du-du-du-du-du-du, ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang